in the history of the Philippines. The worst SONA. Bakit? Eto, pakinggan ninyo ang buong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon. At ang inyong lingkod, kasama ang host na si Hana, si Miss Hana at si Miss Ina. So panoorin po natin, ha? Guanzon, pakinggan natin. Ano masasabi mo doon? I predicted that the first SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang mapait sa dila ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Banat Bay, kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito. Baka bukas pa lang may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Sure yan. May sagot si Martin Romualdez niya. Banat, your take. Naiyak po ako doon sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Talaga naman, may pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Noong isang araw, in-announce na Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Oo, makukulong ba? Kasi remember, ang daling magkaso. Paano kung, si Atty. Rowena, alam po yan na paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan na sila. Sige, kasuhan ka namin Arenglo. Anyway, pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last two remaining SONA na kinasuhan yun ang pangako, kinasuhan. Sana maganda ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Atty. Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin Tapos kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, ay talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may May reservation? may reservation. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito Kaya mo pinirmahan yung budget Pumayag ka rin ng schema ko hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging tutuhanan hanggang matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So, kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yan. Kaya, Martin, gumawa ka na ng sarili mong SONA bukas, excited na kami. Pero, ang tanong, bakit si Bonoan na-air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa?
nauna pa kay Martin Romualdez. Yan ba? Yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law eh. Oo. Eh siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre, na-discover mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na nating kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. Oo. So, hindi ka makakalusot dyan. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na nangyari, bakit mo pinirmahan? Yun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Naman siya nagalit, di ba? Sabi ni Congressman Toby Chanco nung inubos siya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Oh, ano share ko dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ng mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ang mga pangalan At kung ayaw mo sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Ano, sacred cow? At Attorney Rowena, wag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. So kung merong dumadaan muna sa anak niya. Majority leader, si Sandro, majority leader. Di ba? Kahit sa Committee on Appropriations ay, siyempre, may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, Attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Oo. Nagkamali lang po siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Kaibigan. Pero ang dulo talaga nun, ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka ano talaga, yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noong naman panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role, Pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin pumirma ka rin doon At may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hinihingi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Zaldico, what the President wants, the President gets. Yun. And alam mo, Banat Bay, Attorney Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guanzon, Banat Bay, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maletang scandals allegedly involving ating congressmen and even senators.
bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget dun sa infra ang involved dito eh. Funds pa eh. Na presidente lamang makapagsabi na, sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds, kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala nang unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds, dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo, ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the president also mentioned, no, kasi di ba nag-declare ng state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila nag-red carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency ay pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa kinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at naggrabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the president wants, the president gets. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round off natin siya 2 trillion, ha? 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldico. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion. Bakit bigyan mo kami ng 800 million? Parang matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman? Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala ba nakakulong doon na regional director? Wala nakakulong doon na undersecretary? Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na si Bonoan is state witness na ituturo niya si Martin Romualdez. Ang labo naman, si Bonoan is already secretary. Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Diba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Okay. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa lang, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banagbayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hinawakan niya di ba yung Agriculture Department? Siya ang secretary. Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya.
At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas na kinupitan pa ng 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo buwan-buwan? Ilan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year. Parami ng parami ang walang trabaho. 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun. Those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda. Dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan na tulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50%. The foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said, na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Kasi, para kasing nakukulangan yung ating mga kababayan in terms sa ginagawa sa sektor ng agrikultura. Kasi, di ba, yung mga nagsasalita in behalf, yung mga organization, ng mga grupo po ay sinasabi pa rin po na rampant pa rin po yung supply sa galing sa ibang bansa. Na from imported nandyan pa rin. And they're saying na may protection ng government eh. So, yun ang sinasabi nila, yun ang nirereklamo nila na parang, is the government pro farmers or mas pabor sila sa mga illegal na supply na nasa merkado po? Oo, kasi ang importation na yan, ang hindi sinasabi ay ayaw nilang sabihin, pero ang totoo, lahat dyan, ang importation na yan, may racket dyan. Kaya, instead na yung pinramis niya sa atin na food production for 4 years, hindi niya pa rin nagawa. Yes. Kita mo, hindi siya nag-report ng yield ng rice. Hindi siya nag-report ng yield ng rice at corn. Hindi siya nag-report niyan na specific. Kasi, sinasabi niya lang food production, but for 4 years, she's been saying food production. And yet, is now 1,600 per 50 kilo bag. From around 900 or 700 to 900 pesos per 50 kilo bags of fertilizer when he took over as president. So for 4 years, wala siyang nagawa na significant sa food production dahil umaasa siya sa importation, Hana. Import lang ng import. Ang taas ng dollar ngayon sa peso. Kaya lalo namang nababawasan ang kaban ng bayan. Ayun, yung 20 peso na bigas, dahil promise niya yan, ano naman ang klase yan? Sa 20 pesos na bigas, diba? Ano naman yun? Subsidy naman yun na temporary. At ang reklamo ng farmers dyan ay yung kanilang bigas na raw, from the farm, raw, unmilled rice, bibilin lang ng NFA sa 10 pesos per kilo o nagsimula nga sa 8 pesos lang a kilo. Paano mabubuhay ang farmers dyan? Para sa akin, hindi lang ho bagsak itong part na expulsion dapat dito. Hindi kasi alam mo ganito yan no? Doon sa bigas pa lang na sinasabi nilang bababa sana. Hindi naman natin naramdaman yun. O magbibigay siya ng 20 pesos na bigas sa isang barangay, magbibideo, magpipicture, tapos ipagmamalaki.
Pero yung ramdam mo ba talaga yung pagbaba ng presyo? Mamamayang Pilipino, alam yan, hindi bumaba ang presyo ng bigas. Hindi. Tumaas pa. At ito pa ang matindi dyan, hindi lang ho yung bigas. Alam nyo ba yung import mismo ng baboy? Pinatay po yung mga hog raiser natin. May grupong lumapit sa akin dyan at sinasabi nila, ayaw na nila. Talagang titigil na sila kasi lugi. Mula nung nag-import, may pinirmahan na executive order si Marcos na bababaan ng tax, pararamihin ng import. Nung pinababa ang tax at pinaraming import, pumasok ang lahat ng sakit, namamatay ang lahat ng mga dito na pinalaking mga baboy. Dahil doon, sobrang pinatay ni Marcos ang lahat ng hog raiser dito sa Pilipinas. Kawawa po sila. Sobrang umiiyak na po. Kasi alam nyo ba, mahirap magpalaki ng baboy mula sa simula. Sinayin nga nila sa akin yung nililibing na nila yung baboy. Akala ko nga, ay sabi ko, congrats, ang daming anak ng baboy. Hindi, patay pala lahat. Talagang ganun. Kasi nga, ini-import pag ini-import, minsan nakakalusot na dyan yung mga sakit. Swine flu. Oo, at ito ang ano dyan, di ba, kung maalala natin yung dating bodyguard ni Saldico, ano sinabi? Through the importation, kumikita at nagbibigay sa Malacanang. So, hindi lang pala sa bigas, kinukuha, pati dyan sa mga pork, sa mga gulay, lahat puro import na. Grabe kayo, ang baboy nyo naman. Oh. Sobra as in, kawawa po mga kababayan natin na nagninegosyo. Tapos sasabihin niya na successful itong agriculture ni BBM. Ay, malabo ho talaga. Mamamayang Pilipino magsasabing tumataas ang mga bilihin. Hindi talaga niya na cure yan for 4 years no? Hindi talaga niya na kahit anong gawin niyang ayuda. Hindi talaga pwede dahil umakyat inflation rate, taas ng bilihin, tapos walang trabaho. Ang solusyon niya dapat talaga, trabaho. Kasi kahit na anong ayuda mo, mataas pa rin ang bilihin, yung mga taong kumikita naman, kahit itaas mo yung minimum wage, magkano lang naman mabibili niya? Sa increase na 100 pesos a day? Another thing, attorney nung mga nakaraang sona niya, nabanggit niya rin hindi ko makakalimutan yung sabi niya, na bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder, kasi naging issue yan before Sabi niya, di ba, pinatupad pa, nilagdaan pa niya yung Anti-Agriculture Economic Sabotage Meron bang naging resulta? Kasi dapat singilin din natin siya doon. May nakita akong kinasuhan nila, hindi ko naman kilala yung pangalan. Pobre. Siguro kung sino lang yung tao doon na ginawa nilang scapegoat. BBM, ikaw naman ang Secretary of Agriculture nang nangyari ito mga smuggling na ito ng sibuyas, technical smuggling ng kung ano-ano. Pati nga sa sukal, may technical smuggling kayo. Technical smuggling, mga kababayan, yung dapat yung tax babayaran ganito. Dinideclare lang po nila ng ganito para yung tax, ito lang. Kaya technical yung smuggling. Kumikita sila doon sa tax na hindi binabayaran. Doon sila nagra-racket ng porsyento. So, wala namang nakulong sa smuggling ng sibuyas. Walang nakulong sa smuggling ng asukal, sa technical smuggling. Di ba ngayon nakikita natin, may nag-report nga sa news na may mga warehouse na refrigerated na may mga sibuyas pa pala na hindi pa na-unload. Kasi nga, nagre-reklamo ang mga local farmers. Di ba kailan lang yun na yung mga kamatis, mga sibuyas nasa highway na lang? Tigpa 5 pesos na lang yung kamatis nasa highway na lang. Kasi wala na paano nila matransport? Ang mahal-mahal po ng diesel. Ayan. Paano naman yung farm to market roads? Paano ang transportation cost? Paano makakompetensya ang ating mga local farmers at producers sa mga importer? Kasi pinapayagan ni BBM na ang solusyon, importasyon na lang. Huwag na maghintay na mag-food production. Kasi si BBM, short-sighted yan Wala naman yan, di ba? Hindi naman yan siya sanay sa buhay na maghahanda siya para sa sunod na mga taon. Ngayon lang yan siya nagkaposisyon ng presidente na talagang dapat niyang seryosohin. Kaya wala siyang short-sighted siya. Kaya kung sino lang dyan sa gilid niya, makakatsutsuwap sa kanya, yun lang pakikinggan niya. Sana naman, ilang sona na tayo, Mr. President
Talagang tuwang-tuwa ako. First zona, sinabi pa Hana, mga PWD. Abay, tuwang-tuwa naman ako, di ba? P3 PWD, party list ko doon Abay, pinuri-puri ko pa siya. Nawala na yung PWD sa zona, sa sunod-sunod na zona. Talagang nilagay lang doon para lang, magbuka naman siyang may puso siya para sa PWD. Nasa na yung social pension ng mga PWD at mga seniors? Saan na? Kung ang nirakit nyo dyan, ng bilyong-bilyong pisong maleta, hindi nyo ninako yan at binigay mo yan, BBM, sana sa social pension ng PWD at mga seniors. Abay, papasalamatan po naman kami sa inyo. Actually, sagutin ko lang yung tanong mo, no? Sa smuggler, bakit di ba nakulong? Anak ng senador Hindi ko Ano ba? sasabihin kung sino. Grabe Anak naman. ng senador is smuggler Grabe di ba? naman. Tanong Kaya- natin kay Paldon. Ay, Kaya naman tong political dynasty na ito talagang dapat putulin na ito Bakit pala si BBM walang political dynasty na sinasabi? Zero siya sa political dynasty. Wala rin siyang sinabi tungkol sa VAT and excise tax na tanggalin na yan. Sa VAT and excise tax sa fuel at kerosene, wala siyang sinabi. Kahit na napasa na yan, sabi ni Kong Rian Lebiste, napasa na yan sa House. Wala rin siyang sinabi ng magkano ba gross domestic product ngayon na BBM at pati ka nagre-report sa income. Puro ka nagre-report ka sa gastos. Abay, kailangan i-report mo rin yung income. Hindi po ba? Abay, dito sa energy. Ang solusyon ni BBM sa high price of electricity, orderan ng Meralco na yung walang puputol ng kuryente habang di nagbabayad ang mga tao. Ayan mga kababayan Klaro yun Orderan ng Meralco na huwag puputulan kayo ng kuryente kahit di pa kayo nakabayad dahil mag-installment pa kayo. Hindi naman niya sinabi kung hanggang kailan. Baka naman 30 days lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
Sa harap ng